Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang binatang nakadiskubreng may kakayahan itong mag-teleport. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2008 na pinamagatang Jumper. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay David Rice kung saan may kakayanan itong mag-teleport sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Noong 15 taong gulang pa lamang ito habang ibinibigay niya sa gusto niyang babae na may pangalang Millie Harris ang regalo niya, dumating si Mark ang palaging nang bubuli sa kanya, kinuha nito ang ibinigay niya kay Millie at hinagis sa nagyayalong ilog. Sa kabila ng panganib pilit pa din itong kinuha ni David kahit pinipigilan na siya ni Millie na kuhanin pa ito hanggang sa bigla na lang itong lumusot sa ilalim ng mga yelo. Natarante si Millie at agarang humingi ng tulong upang iligtas ito. Nagulat na lang din si David na bigla itong napadpad sa public library. Bata pa lang ito iniwan na ng ina kaya ang mapang-abusong ama niya na lang ang kasama niya sa bahay. Nang sundan ito ng ama sa silid niya na nagagalit ay nagulat na lang itong bigla na lang naglaho si David. Pumalik na naman si David sa library na ikinagulat na naman niya, na-discover niyang may kakayahan itong mag-teleport kaya pag uwi niya ay sinundan niya ang yapak ng ina na iwan ng ama at piniling manirahan sa malayo. Doon inaral ni David ang pagkontrol sa kakayahan niyang mag-teleport at pinuntahan ang lugar na pinagdalhan ng ina noong bata pa ito. Kinalaunan ng makontrol na niya ang abilidad doon na nagsimula ang pagpasok ni David sa mga bangko para magnakaw ng pera. Ito naman si Roland Cox ang pinuno ng Paladin, isang grupong tumutugis ng mga may kakayahang mag-teleport o tinatawag na Jumper. Hinahanap niya ang nanloob sa bangko sa paniniwalang isa ito sa kanila. 8 taon ang nakalipas, naninirahan na si David sa marangyang buhay matapos ang matagumpay niyang pangluloob sa mga bangko ng walang bakas. Mabilis na nararating lang din ni David ang mga lugar na gusto niyang mapuntahan sa isang talon lang. Samantala sa ibang eksena, patuloy pa ding tinutugis ni Roland ang mga Jumper. Mayroon silang ginagamit na sandata na kayang mapigilan ang mga itong makapag-teleport at agaran niya rin itong pinatay, na pag-alaman niya ring may lead na sa magnanakaw ng bangko. Nang gabing iyon pag-uwi ni David galing sa paggagala, nakaharap niya si Roland sa loob mismo ng tinitirhan niya. Nagtataka ito kung anong kailangan niya, nagpakilala si Roland at sinabing alam niya ang kakayahan nito. Sinubukang tumakas ni David ngunit hindi ito makapag-teleport sa hawak ni Roland. Inaalam ni Roland kung sino ang tumutulong sa kanya ngunit walang alam si David sa sinasabi niya. Nakagawa ng paraan si David para matakasan ang Paladin subalit may nakatali sa kanya kaya nalaman ni Roland kung nasaan ito nagpunta. Agarang pinutol ni David ang tali at kumuha ng pera saka tumakas papunta sa dati niyang silid. Nang mapansin ito ng kanyang ama pinigilan itong umalis at pinaalam sa kanyang pwede itong umuwi kahit kailan niya gusto, agaran na ring umalis si David. Samantala pinapahanap ni Roland sa lahat ng tauhan si David habang nag-iimbestiga ito sa apartment ng Jumper. Hinahanap din ni David si Millie sa magulang niya, napag-alaman niyang lumipat na ito ng tirahan at nagtatrabaho sa isang bar. Agarang pinuntahan ni David ang lugar upang makita si Millie ngunit nahiya siyang lapitan ito kaya aalis na sana. Nakasalubong niya si Mark ang dating nang bubuli sa kanya na ikinagulat nang makita ito dahil ang alam nila patay na si David noon sa pagkalunod. Itinatanggi ni David na siya ang dati nilang kaeskwela. Nang lumapit si Millie ay napaamin na ito kung saan nalaman niyang kanina pa pala siya nakikita ng dalaga. Nabastusan naman si David sa ginawa ni Mark kay Millie kaya nag-away ang dalawa at dinala niya ito sa loob ng isang vault ng bangko. Gulat na gulat si Mark sa ginawa ni David at nakaramdam ito ng takot sa kanya. Iniwan na niya ito sa loob at bumalik na sa bar. Nang hanapin ito ni Millie nagdahilan na lang itong umuwi na si Mark. Pagkatapos nagkumustahan ang dating magkaibigan matapos ngayon na lang ulit sila nagkita, natanong ni Millie kung ano na ang pinagkakaabalahan niya, sinabi ni David na nagtatrabaho na ito ngayon sa bangko. Nang oras na ng break ni Millie sa trabaho inaya ito ni David na magpunta ng Rome na isa sa pangarap ni Millie mapuntahan mula pa pagkabata, kahit nag-aalangan ay pumayag din si Millie kinalaunan. Sa kabila ng kakayahan ni David ay isinantabi na muna niya ito upang itago kay Millie ang kaya niyang gawin at sinamahang magbiyahe. Sa mga oras na iyon, pinuntahan ni Roland si Mark na nasa kustodiya ng mga pulis matapos itong matagpuan sa loob ng vault upang kumuha ng impormasyon patungkol kay David.
Nang makarating na rin sila David sa hotel, naghinala si Millie sa kanyang may itinatago ito dahil sa kinuha niyang mamahaling silid. Sinabihan lang ulit ito ni David na nagtatrabaho siya sa bangko at hindi nagsisinungaling, kaya hindi na ulit ang dalaga. Kinalaunan dinala ni David si Millie sa isang lugar sa Rome na pangarap niyang makita. Hindi nila namalayang may nakasubaybay sa kanilang isang lalaki. Nang marating nila ang lugar, ayaw silang papasukin ng mga gwardiya at nakasarado daw ito. Ginamit na ni David ang kakayahan niya upang mabuksan ang pinto mula sa kabila at inaya si Millie na pumasok. Ayaw sana ni Millie tumuloy sa pagkakaalam na bawal pumasok, ngunit ito lang din ang pagkakataon niyang makita ang loob ng sinaunang Coliseum. Masayang-masaya si Millie na halos hindi makapaniwalang matupad ang pangarap niya na akala niya hanggang panaginip na lang. Tinuksan din ni David ang pintuan pababa upang makita ni Millie ang bawat sulok ng lugar. Ngunit hindi sila makalabas, kaya umalis na muna si David upang buksan ito mula sa kabila. Subalit pinigilan ito ng lalaking kanina pa nagmamasid sa kanila na may pangalang Griffin. Binalaan siya nitong wag buksan ang pintuan kung gusto niya pang mabuhay ang girlfriend niya at pinakita sa kanyang magkapareho sila ng kakayanan na hindi lang siya nag-iisa. Bigla namang dumating ang mga paladin sa lugar na gusto silang hulihin. Pinatay ni Griffin lahat ng mga ito dahil ang gawain niya ay pumaslang ng mga paladin. May nakakita din sa kanila na nag-illegal trespass sa lugar, kaya tumakas na agad si Griffin. Sinundan ito ni David sa hideout niya para alamin ang nangyayari. Pinaalis ni Griffin si David dahil ayaw niyang may makakita sa mga gamit niya. Umalis na rin kaagad si David para balikan si Millie upang tumakas. Subalit nang makalabas na sila, hinuli si David ng mga pulis matapos itong ituro ng nakakita sa kanya. Sumama na din ito ng maayos upang wala ng gulo. Habang nasa presinto si David, dumating ang ina niya at binalaan siyang kailangan na niyang tumakas bago pa dumating ang mga paladin. Nagulat si David nang makita ang ina dahil sa tagal ng panahon ngayon na lang ulit ito lumitaw, kaya sinubukan niya itong habulin. Subalit pinigilan ito ng detective, kaya dinala niya ito sa Ehipto at binalikan si Millie na parang walang nangyari. Nagpanggap na lang si David na pinalayan na ito ng mga pulis at inaya si Millie na umuwi na. Pagdating sa airport, hindi pa din mapalagay si Millie sa mga nangyari. Pilit na niyang inalam kay David ang katotohanan sa pagkatao nito. Pinakita naman ni David ang bag niyang puno ng pera, pero di niya sinabi kung saan ito nanggaling. Nagpaalam lang itong hindi na siya makakasama pa sa kanya at hanggang doon na lang din sila. Mangyak-ngiyak na lang si Millie na umalis. Samantala, pinuntahan ni Roland ang ama ni David upang kumuha ng impormasyon sa anak. Nang walang makuha, pinatay niya ito bago umalis. Pinuntahan naman ni David si Griffin para alamin ang tungkol sa mga paladin. Sinabi sa kanya ni Griffin na simula pa noong unang panahon hinahunting na ng mga ito ang katulad nila para burahin sa mundo maging ang pamilya at malalapit nila sa buhay. Umuwi na muna si David para sana bisitahin ang ama. Nagulat na lang itong maabutan roon ang ama na wala ng buhay at agarang dinala sa ospital sa pagti-teleport. Dahil sa nangyari sa ama, pinuntahan ni David si Mark sa presinto. Takot na takot si Mark sa kanya nang makita ito. Inalam ni David kung anong sinabi niya kay Roland matapos nitong malaman ang tirahan nila. Inamin ni Mark na sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya kasama si Millie. Galit na galit si David, ngunit wala na din itong magawa pa, kaya pinuntahan niya si Griffin upang humiram ng ilang bagay para hanapin si Roland. Pinigilan ito ni Griffin dahil maging siya ay hindi pinalad na manalo sa pinuno ng paladin. Inalok na lang ito ni David na magtulungan sila, baka posibleng matalo nila ang mga paladin. Subalit ayaw pumayag ni Griffin dahil sanay itong siya lang mag-isa at agarang umalis. Sinundan ito ni David sa pinuntahan niyang lugar, ngunit patuloy pa din siyang iniiwasan hanggang sa tuluyan na niya itong nakumbinsi. Nagpunta ang dalawa sa airport para sana sunduin si Millie, ngunit nakalapag na pala ang eroplanong sinakyan niya. Ilang oras na ang nakalipas. Agarang nagpunta si David sa pinagtatrabahoan ni Millie, ngunit wala din ito roon. Pinuntahan niya na lang ang apartment nito kung saan naabutan niya si Millie doon na nagagalit sa kanya. Humingi ng tawad si David sa pang-iwan niya, ngunit pilit siyang pinapaalis ni Millie sa kanyang apartment. Parating na rin si Roland sa lugar. Nang makita ito ni David, inamin na niyang hindi talaga ito nagtatrabaho sa bangko at pinakita niya rin ang kakayahan niya kay Millie na ikinagulat nito. Bago pa makapasok sila Roland, isinama niya si Millie sa pagti-teleport sa hideout ni Griffin. Mayroon palang makina sila Roland na may kakayahang masundan ang bakas ng jumper. Pinaalam ni David kay Griffin na nahanap na niya si Millie.
Galit na galit ito nang makita si Millie sa hideout niya dahil maaari silang matunto ng mga paladin hanggang sa nasundan na nga sila ng mga ito kaya agarang nagtago ang dalawa. Nasa labas lang naman naiwan si Millie na halos hindi makapaniwalang nasa gitna sila ng disyerto. Habang nagtatago si David nakita niya ang litrato ng ina na kabilang sa mga paladin. Bigla naman itong nahuli ni Roland gamit ang sandata niyang nakakapigil makapag-teleport. Nang papatayin na ni Roland si David dumating si Griffin at iniligtas ito. Naglaban ang dalawa at nagawang mapatalsik ni Griffin ito palabas. Sinubukan niya ring sagisaan si Roland gamit ng nakuha niyang sasakyan ngunit nakaiwas ito. Si Millie naman ngayon ang balak patayin ni Roland. Dumating ulit si Griffin at iniligtas ito kung saan tumakas si Roland pabalik sa apartment ni Millie na sinundan ni Griffin. Agara namang tinulungan ni Millie si David para makatakas upang makauwi na siya sa kanila. Nang makawala na ito sinabi ni David na mula pa pagkabata siya na talaga ang gusto niya, hindi naman ito pinansin ni Millie dahil ang gusto niya lang ay makauwi na. Bago pa sila makaalis dumating si Griffin na dala-dala ang makina na gamit ng mga paladin upang hindi na sila masundan, subalit nakuha ni Roland si Millie at ginawang bihag para magpakita sa kanila. Mayroon palang nakahandang plano si Griffin na pasabugan ang mga paladin, ayaw pumayag ni David na gamitin niya ito dahil siguradong madadamay si Millie. Itinakas ni David mula kay Griffin ang bomba upang pigilan ito sa binabalak, pilit din itong binabawi ni Griffin dahil gusto niyang maghiganti sa pagpatay ni Roland sa magulang niya. Nag-agawan ang dalawa hanggang sa makulong ni David si Griffin sa mataas na boltahe ng kuryente dahilan nang hindi nito magamit ang abilidad niya. Agara na ring pinuntahan ni David si Millie para sana iligtas subalit nahuli ito ng grupo ni Roland, biglang naghalimaw si David kung saan nawasak niya ang buong silid na ikinagulat ni Roland at nag-teleport sa ilalim ng tubig kasama ang lahat. Nanghihina na rin si David kaya sinubukan itong iligtas ni Millie at napunta sila sa loob ng library kasama ang apartment. Naroon din pala si Roland kaya agarang itinakas ni David si Millie at binalikan si Roland at ikinulong niya ito sa isang kuweba sa tuktok ng bangin na siguradong hindi na makakatakas pa. Pagkatapos pinuntahan ni David ang ina na mayroon ng bagong pamilya matapos malaman niyang isa din pala itong paladin, doon sinabi sa kanya ng ina na kaya ito umalis noon upang protektahan siya. Bilang isang paladin, hinayaan niya si David na mabuhay bilang anak niya. Sa huli nagkatuluyan din sila ni Millie at magkasamang nililibot ang mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.